another video. In this video, babalikan natin si Peso Wallet Loan App and konting recap lang tayo ha. Si Peso Wallet Loan App na under po kay Hyphen Lending. Kamakailan lang, na-raid nga po yung lending firm po na ito. Nabalita po yan. Ang kapatid po ni Peso Wallet ito is si Credit Cash, diba? If you remember, na-feature ko na siya na ilang beses, twice ata or thrice ata ko siyang na-feature regarding nga sa nangyari. Pero patuloy pa rin siya talagang nag-i-exist ngayon at patuloy pa rin talaga siyang available sa Play Store at meron pa din siyang ads talaga na patuloy na kumakalat pa din naman sa mga SOCMED natin. Well, update lang no kasi kailangan ko din kayong i-update kasi nga na-feature ko na rin sa inyo. Itong si Peso Wallet is patuloy pa rin na mamayagpag ngayon legally. At nasa SEC website pa din po, naka-registered pa rin po sila, license to operate pa din po sila. At lumalabas nga po ngayon, parang napawalang sala sila. Parang hindi nagkaroon talaga ng magandang outcome or positive result talaga yung pag-raid sa kanila. Kasi pinalaya din naman nila yung mga kinulong na mga agent. Pero parang yung nangyari is parang naging victim din yung mga agent nito. Grabe no, grabe lang talaga. Alam naman natin lahat na ng ebidensya is nilatag na sa kanila. Nagkaroon nga ng harassment, ng unfair collection of debt talaga. Pero still pa din, napakalakas lang talaga ng loan up na ito. Dahil patuloy pa rin talaga yung operation nila up to now. So far ngayon, wala pa talagang masyadong endline kung ano ba talagang ganap na nito, ano bang decision nito kay Peso Wallet. Basta ang malinaw ngayon, no, pinalaya yung mga agent. Parang ganun pa din. Parang hindi ko alam anong nangyari na, ano nang ganap nito. Kasi tumahimik to Hindi ko naman sana siya i-update, no. Kaso nga lang, nakita ko nga yung ads niya. So, visit ako agad dyan sa Google Play Store. Since wala naman akong loan app na ito, hindi po ako nag-try sa loan app na ito. Nakita ko, ka-update lang nitong app na ito. This March 3, 2025 lang. Ibig sabihin talaga, nagbago ba yung flow ng application process, yung loan app, yung offer ba, o paano ba yung loan app na ito? Hindi natin alam kasi nagkaroon nga tayo ng freezing dito that time kasi na na-raid nga itong loan app. Nabibilangan nga ni Hyphen Lending. Usually po talaga kapag nagkakaroon po ng issue yung isang loan app, nag-update talaga yung loan app na ito. May binabago talaga siya. Hindi ko alam kung for the better. Well, para malaman po natin yung bagong update nito, susubukan ko na siya ngayon. Papasukin ko tong loan app na ito. Kung ano bang meron sa loan app na ito ngayon. Sa mga wala pang loan app na ganito, huwag mo na i-try. Ako muna yung magsusubok ngayon since may bagong update si Peso Wallet Loan App. Na-install ko po siya. Then after that, i-open po natin yung app. And then bubungad po agad dito yung mga kailangan po nating i-permit sa loan app. So usual naman ito like SMS, location, contacts. Kasi pag hindi po kasi natin i-agree po yan is hindi po tayo makapag-proceed, hindi po natin mapapasok yung app. Kaya sinasabi ko nga sa inyo na ako muna yung mag-try para hindi kayo mapahamak dito. Anyways, confirm lang natin to. Then here po, I need to provide my mobile phone number and then get the OTP or the verification code na isasend po sa atin. And then right after it, continue tayo. So here po, we need to create a password daw. So usually kasi 6 characters lang yung hinihingi nila. Pero ngayon, combination na ngayon ng letters and numbers. So pili na lang kayo kung anong gusto nyong password. Anyways, we can skip naman this portion. May nakalagay skip. So kung gusto naman natin lagyan ng password, so we need to enter that. Pero ako naglagay ako. And then here po sa dashboard po ni Peso Wallet, may pautang po siya ng up to 25,000 pesos. Nakalagay dito maximum loan. Ibig sabihin po, ito po yung pinakamataas po na offer nila sa atin. At hindi po guaranteed na ito po yung loan amount mismo yung ibibigay nila sa atin. So usually kapag first timer pa lang tayo sa loan application, i-approve po tayo at bibigyan po tayo ng mababang amount. Well, anyways, click na po natin tong get money. Get money agad-agad. Wala pang application, diba? Well, here daw po, we need to input our basic information here, including educational level, marital status, job type, monthly income, payroll, period, province, city, address, and email. So, yun po yung first part ng basic information. So, kapag po na-fill up na po natin to, next step po tayo, which is the contact information na po. So, here's the contact information. Nagre-require po sila ng 3 reference contact po dito. So, pwede nating i-manual type, pwede rin tayong kumuha sa ating phone book. So, pili na lang po tayo. Kapag na-provide naman na po natin yan, next tayo, which is the ID information na. So, ito nga po pala yung mga IDs po na nare-require nila. Kahit isa lang po dito yung piliin natin. Meron silang recommended ID type, meron din silang other type of IDs. So, clearly po
po lahat ng mga IDs po na nire-require nila dito is government ID po. Kahit isa lang po dito sa na-mention is we need to provide. Then after po natin makapili, so dito po kailangan po natin i-upload yung ating ID card. So pipicturean lang po natin yan, and then after po natin mapicturean yung ating ID, magpipicture naman po tayo na hawak natin yung ID natin, yung nakaganon po. And then nag-auto fill up din po yung ibang detail ng ating ID dito kapag napicturean natin. So nade-detect po ng system nila yung ating ID number, yung ating birthday nade-detect din niya. May mga kailangan lang po tayong i-fill up dito na hindi na nade-detect ng system po nila. So kailangan po nating i-manual type like our name and gender. So kapag naayos na po natin to, so proceed tayo sa next step, which is the withdrawal information na. So here po pipili tayo kung e-wallet ba or bank account ba yung disbursement. So dito po sa e-wallet, tatlo lang yung available. GCash, Grabby, tsaka si PayMaya. So usually naman kasi kapag mga loan app talaga, e-wallet po talaga yung option ko. So pili lang tayo ng isa dito, and then i-enter po natin yung ating account number. And then next step po tayo, which is the facial verification. So after po ng facial verification, nagre-record po sila dito ng permission request about our calendar, and then to make an access sa ating phone calls, and then after that, reviewing na po tayo. So nakalagay dito, kailangan daw natin mag-rate kasi nakalagay dito, please give a 5-star review, make easier to get approved. So kaya pala doon sa Play Store, medyo maganda, medyo mataas po yung ratings niya doon. Kasi nga naman, no, kailangan pala natin mag-rate ng 5. So paano ka mag-rate nga, hindi mo pa nga alam kung magkano yung loan offer mo, ano yung loan summary mo, reasonable ba, recommended ba, maaasahan ba. So kapag malaman naman natin yun, bakit naman hindi tayo mag-rate ng maganda, diba? Kung maayos or maganda naman. So kapag mga ganito, hindi po talaga ako nagre-rate kasi gusto ko maging authentic yung aking application process dito. Click ko lang po yung exit and exit ko lang po. So nakalagay po dito na currently reviewing pa din po yung process ko. So antayin ko lang po ito, and then bababa siya doon sa get money. I don't know kung itong get money is disbursement na ba ito. Wala pa kasi akong idea dito kaya hindi ko talaga alam. Kasi meron ako na experience dati na ganito din siya, na may nakalagay na get money button na kapag kinlik mo yun, auto disbursement na agad siya, papasok na agad siya sa account mo. Since ito din is na-provide ko na yung aking withdrawal information kasi ba talaga na-send na nila yun doon. But we'll just wait for a while. I-refresh lang daw natin ng i-refresh yung itong page na ito. Magkakaroon din naman ng result like this one. Nakalagay agad-agad. Reject. Anong re-reject na ngayon? Samantalang ang claims nito dati mabilis ma-approve. Saan nangyari ngayon? Peso wallet. Yun na ba yung update niyo? For me, okay lang naman kasi tinry ko lang naman. Sinilip ko lang naman yung application process nyo. Pero sayang lang, no? Kasi gusto ko sanang makita kung magkano yung approve amount ko, magkano yung interest rate nila. Since nagkaroon nga sila ng bagong update, may nakalagay dito na makakapag-apply daw po ako after 15 days pa. Nakalagay dito, we will prioritize your orders. So, ipapriority nyo pala ako. Bakit di nyo ko in-approve? Well, anyways, hindi naman din ako interesado sa mga ganitong loan app since meron na nga siyang issue. So, mapagkakatiwalaan mo pa din ba yung ganung loan app na meron na ngang lamat. So, kahit magbago siya ng ano, so sila pa din kasi yun Anyway, si Peso Wallet is matagal na tong loan app na ito at meron na siyang 1 million download. Sa dami nun, alam ko, isa sa viewers ko is nagkaroon na ng account kay Peso Wallet. So, paki-comment down below naman po yung mga experiences regarding kay Peso Wallet. Travel po tayong lahat dito. Kaya kayo, if bet nyo pa rin mag-apply dito, no, pag-isipan nyo ng paulit-ulit. Kung gusto nyo yung ganitong sistema, so kayo pa rin naman masusunod. Wala naman ako magagawa doon. At least sabihin ko kayo ng heads up sa loan app na ito. Yun lamang po ay kung may natutunan ka sa video, I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan nyo yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!